kalamidad hinarap ni Pangulong Bongbong Marcos, ni President Marcos Jr., Vice President Sara Inday Sara Duterte, nasa Germany. Wow! Kahapon din po umalis. Bagyong-bagyo umalis ang pangalawang Pangulo ng bansa. Ewan ko, baka may trabaho ang Office of the Vice President sa Germany, bakit siya nagpunta ron? Wala namang kalamidad doon, summer nga ngayon sa Germany, bakit nandun siya? Bagyo na, paninira pa rin sila. Paninira pa sila. Kasi ho, until now, hindi ho bumibitiwin po yung mga Duterte supporters, mga vloggers at mga anti-Marcos, hindi pa tumitigil po rin ang paninira kahit bagyo na. Grabe. Ayan ho, kaya yun ang ating title. Kalamidad, hinarap ni Pangulong Marcos Jr., Vice President Sara Inday Sara, nasa Germany, nagbabakasyon. Okay? Kaya merong lumabas, totoo yun eh. Parang former Vice President Leni angat buhay. Vice President Sara, sarap buhay. Ang lupit, di ba? Ulitin ko former Vice President Leni, si Leni Robredo yun, angat buhay. Vice President Sara, sarap buhay. Kasi umalis kahapon ng madaling araw, nagpunta ng Germany. Summer sa Germany. Ang Metro Manila baha. Dating pag-usapan Davao dahil walang kinalaman ng Davao dito. Vice President, Office of the Vice President ng Republika ng Pilipinas. So Luzon, Visayas, Mindanao ang sakop niyan. Pero nagbakasyon kasama ang pamilya. Davao. Ayaw ko na ipakita sa inyo. Naglabasan yung mga picture kasi nga po, hindi naman may tatago dahil pag punta ka ng airport, definitely makikita ka. Ayan yung trabaho ng Pangulo. Ayan agad-agad po. Agad-agad ang Pangulo ay nagpunta sa Office of Civil Defense sa Campo Aguinaldo. Kahapon ng umaga-umaga yan. At hinarap ang kalamidad. Briefing po ito ng mga Cabinet Secretary, National Disaster Risk Reduction and Management Council, at military, police, lahat po. Pinagalaw ng Pangulo ang buong pwersa ng pamahalaan lokal and national dahil sa kalamidad. Dahil sa flooding kahapon ng umaga-umaga yan. Parang alas 7 pa ng umaga nag-umpisa na yan eh. Yan ang pagpapatunay ko na hinarap ng Pangulo ang kalamidad. Okay? Kita naman ninyo yan. Salamat sa RTBM. Radio TV Malacanang po ang gumagawa niyan ng coverage na yan. Office of Civil Defense. Ayan ang Pangulo, naka-red ng jacket. Nandyan ho ang halos lahat ng sekretary. Sekretary Bautista ng DOTR, Balos ng DILG, Dr. Terbosa ng Department of Health, Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan, at iba pa hong sekretary. At yung mga pulis ay nasa likod. Si General Marbil, yung pong naka-uniforme ng parang patig, yun nasa likod. Basta nandyan, kumpleto sila dyan. Okay, yan ang pagpapatunay na hinarap ng Pangulo kahapon ng umaga. Nung magulantang tayo, pagising kahapon ng madaling araw, kahapon ng umaga, napakatindi na po ng ulan at flooding na. Hanggang maghapon kahapon, hanggang ngayon yung ibeta meron pa, pero medyo naglaylo na. So hinarap ng Pangulo, walang pahinga. Walang pahinga ang Pangulo, walang kalamidad. Nagtatrabaho ang ating Pangulong Marcos, kaya nga kalamidad, hinarap ni Pangulong Marcos. Pero yung pa-Vice President, na dapat in person, dapat personal na nandito, umalis pa ng bansa. May kalamidad na, umalis pa. Nasa Germany. Ewan ko kung ano meron sa Germany. Hindi naman trabaho ng Office of the Vice President. Wala namang trabaho ang Office of the Vice President ng Pilipinas sa Germany. So bakasyon lang yan. Bakasyon ito. Huwag kayong magagalit. Yan ang totoo. Meron bang trabaho ang Vice President sa Germany? Sa Europe? Wala naman So nagpunta yun, bakasyon. Nagbabakasyon siya sa kabila ng lubog ang Metro Manila at Luzon sa matinding bagyong si Karina. Kaya nga, ayan sarap buhay. Buti pa yung dating Vice President Leni Robredo gumawa ng kawang gawa. Okay? So, yun po yung matindi. At ngayon, kaya ko sinasabing bagyo na paninira pa kasi binabanatan pa ng ibang mga vlogger na pro-Duterte. Yung mga anti-Marcos. Wala daw ginagawa ang Pangulo. Mga bulag, mga bingi, mga pipi. Mga wala kakwenta-kwenta ang mga tao. Sinasabi mo walang ginagawa ang Pangulo at nagme-meeting. Ay, ang trabaho ng Pangulo ganon. Pag may kalamidad, ano man ang crisis, magpapatawag ka ng meeting, mag-a-assess ang lahat ng kinaukulan. Anong gusto niyo? Ang Pangulo lumangoy sa tubig? Hindi ganoon ang trabaho ng Pangulo. Ang trabaho ng Pangulo, bago magkalamidad, may instruction. During kalamidad, magmi-meeting, hihingi siya ng update report sa kanyang mga tauhan. At yun ang ginawa. Kaya nga, Office of Civil Defense, National Risk Reduction and Management Council sa Camp Aguinaldo. Ang chairman dyan ang Pangulo. Kaya nandun kaagad kahapon ng umagang-umaga. Tapos sasabihin ng mga anti-Marcos, wala daw ginagawa ang Pangulo. Nagmi-meeting pa. Baka to nagmi-meeting, may bagyo na. Abay, sira ulo ba kayo?
Anong gusto niyo? Ang Pangulo tumalon sa tubig? Lalo namang mali yun. Talagang gano'n ang gagawin ng Pangulo. Ipapatawag ang lahat ng ahensya, hihingin niya ang update sa kanyang instruction before kasi ang kalamidad, pinaghahanda na niya. Kaya pag may kalamidad na, aalamin niya, o anong nangyari? O anong ginawa mo? Ay, ikaw, Sekretary, anong ginawa mo sa departamento mo? Iniisa-isa niya. Pinag-i-explain niya yung mga public works, DOTR, DILG, lahat po, yan ang trabaho ng Pangulo. Pati military at police, pinag-report. Anong nangyari? Anong minumonitor niyo? Anong kaganapan? Yan ang trabaho ng Pangulo. Ang trabaho ng Pangulo, mag-utos at tumanggap ng report. At yan ang mangyayari, tatawag sa telepono o kaya official meeting. Eh bakit sasabihin niya na wala pang ginagawa ang Pangulo? Talagang sagad na ang inyong kawalang hiyaan. Sagad na ang inyong kasamaan. Pati kalamidad ay ginagamit nyo para siraan ang ating Pangulo. Wala na kayong pagmamahal sa bayan. Pati kalikasan. Ayan, kaya yung inyong people power. Walang power na dumating. Ang dumating, power ni Karina. Yan, dito lang yung narinig yan sa Mike Abby Opinion. Yung people power ng anti-Marcos, Duterte supporters, hindi nangyari. Ang dumating, Karina power. Lubog tayo. Pati kalikasan, galit sa inyo. Pati kalikasan, hindi kayo pinagbigyan. Ha? Di ba ang panawagan nyo, people power against President Marcos? O ang dumating, hindi people power. Ang dumating, Karina power. Lubog ang Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. Pati kalamidad, ayaw sa inyo. Ang kalamidad ay talagang problema. Kaya hinarap ng Pangulo yung Karina power. Yung people power, bangungot yan, panaginip yan, gumising kayo. Kung hindi, baka hindi na kayo magising. Bangungot, panaginip, walang kakwenta-kwenta at hindi pwede ang people power. Ang dumating, ulitin ko, Karina power. Signal number 4. Matinding tubig, baha tayo, lubog tayo. Yan ang hinarap ng Pangulo. Ng lahat ng departamento, ng polis at ng militar at lahat ng department secretary. Hinarap po ito. Until na. Kaya huwag kayong wala ng pag-asa ng mga binaha. Alam kong maraming lumubog na bahay, sasakyan, ari-arian, nasira, kaya nga po walang pasok ngayon. Idiniklara na po ng pamahalaan kahapon, walang pasok, ngayon wala rin pasok dahil dito sa Karina Power. Karina Power na dumating sa ating dilubyo dumating dahil hindi hubiro, kubapo ang Marikina River. Kita naman nyo. Ang NLEX, isipin nyo yung NLEX, North Luzon Expressway, dito sa Central Luzon, both side yung south at northbound ng NLEX, parehong binaha, lumubog sa baha. Kaya maraming stranded. Dito sa EDSA. Ito EDSA. Ng Makati, EDSA ng Quezon City, dito sa may Muñoz at saka Real, dito sa may Balintawa. Flooding, parang dagat, parang ilog. Yan ang hagupit ng Karina Power na dumating sa ating bansa. Pero hinarap ng punong ehekutibo. Hinarap ni Pangulong Marcos. Inassist ang sitwasyon, nagbigay siya ng instruction, kahit na makita mo, nangangalumata ang Pangulo, mukhang walang tulog. Kasi pagod dun sa zona, pagod sa mga biyahe sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa pagbibigay ng ayuda dahil sa nakaraang El Nino. Ngayon, flooding na, pagbaha na, tag-ulan na, hinarap pa rin. Pero yung mga makapili, masasamang tao, makasariling grupo, karumaldumal ang ginagawa, yan, binabanatan pa ninyo ang ating Pangulo. Nasaan kayo? Wala talaga kayong puso, wala talagang pakinabang sa inyo. Puro personal interest. Kaya yung aking title yan po Kalamidad, dinarap ng Pangulo. Yung Vice President nyo, Sara Duterte, nasa Germany. Anong meron doon? Aber, binuksan ko tinignan ko yung account, social media account ni Inday, Vice President. Wala siyang explanation kung bakit siya nasa Germany. Wala rin photo siya doon kung bakit siya nagpunta doon. Pero hindi may kakaila, 2:00 o 1:00 ng madaling araw nasa airport siya. So lumipad dyan, 1:00 ng madaling araw, kasagsagan ng bagyo. Flooding na po ng ganong oras. Kahapon ng madaling araw, baha na ang maraming lugar sa Metro Manila at Luzon. Pero ang Vice President lumipad, nagpunta sa summer na area. Kasi ang Europe, summer ngayon. Di ba kayo mga Pilipino sa Germany, pakihanap nga nyo yan, pakitingin-tingin nga nyo sa mga mall at saka pasyalan dyan. Yung pamilya ni Sarah, nandun kasama daw ang pamilya. Okay? Anyway. Karapatan niya magbiyahe, pero mukhang wala sa lugar. Hindi ko sinabing wala siyang karapatan. May karapatan siyang mag-travel, pero siya wala sa lugar ang biyahe. Pwede naman niyang kansilahin yan kahit naka-schedule na Uunahin niya dapat ang kalamidad. Kasi kahit na hindi na siya cabinet secretary, siya ay vice president ng bansa. At siya yung ina ng bansa. Ang ama ng bansa, ang Pangulong Marcos. Dahil siya ang presidente. Ang ina ng bansa, may kalamidad o wala, ang vice president. Dapat pinakita ng tatay, ng ama, dapat ipinakita rin ng ina. Pero anong ginawa ng ina?
nagbakasyon sa Germany. Wow! Oh, gagalit yung mga DS dyan. Kakaunti na yung DDS eh. DS na lang. Alam naman yung DDS kung ano, mga diehard yun. Wala na yun. Duterte supporters na lang ang meron. Pero pakunti na rin ang pakunti sila. Diba? Ayan ho ang totoo. Yan. Okay, magagalit. Kaya ho, yan ang sitwasyon. Okay, nakita naman nyo. Pinakita ko sa inyo yung picture at video. Ang Pangulo, naka-jacket ng pula, alas 7 na umagang-umaga kahapon. Yun ang inuna. Hinarap ang matinding pagsubok ng Karina Power. Karina Power ang dumating. Walang nangyari sa People Power at saka kalokohang pulburon video. Pulburon video at People Power, walang nangyari. Take video, tapos yung panawagang People Power, inuulit ko, ibang power ang dumating. Power ni Karina. Yan, di ba? Nida, salamat po. Vanessa, okay? Ano to? Si Itok-Itok. Natawa naman ako niyan. Di ba? Estrelita Estarerosa ng Japan. Itok-Itok. Paano ba magiging presidente yan? Flooding na nga, nagbabakasyon pa. Ano ba naman kayo? Inuulit ko, may karapatan siya magbiyahe. Pero ilagay mo naman sa lugar. Huwag mo namang iwan ang mga Pilipinong lubog sa baha, magbibiyahe ka. Magbabakasyon ka. Di ba? Huwag mo sabihin, Vice President ka lang, wala kang trabaho. Alam namin, walang trabaho. Pero ikaw pa rin ang ina ng Pilipinas, ng mga Pilipino. Kasi ang Vice President, babae ka, di ikaw ang ina. Di ba? Ang ama ng bansa, ang Pangulo. Yun, ang malinaw. Kung hindi ito naiintindihan ng mga DS, vlogger at supporters. Hindi nila alam kung ano yung tatay at ang nanay sa gobyerno. Ang alam nilang nanay at tatay, yung mga nanay na kung saan nanggaling sila.